saying this is right, tama ito. Bakit to? Only the Supreme Court is the one na merong authority pagdating sa interpretasyon. So kung sinasabi mo, congressman ka o ikaw yung House, sinasabi mong, sole authority kami pagdating sa impeachment article, pagpasa ng impeachment kami lang, according to the Constitution. Ladies and gentlemen, pagdating sa Constitution, only the Supreme Court has the final say and final interpretation of the Constitution. As a matter of fact, kahit anong paliwanag mo dyan, kahit anong understanding mo dyan, kung ang sabi ng Supreme Court, ito ang tamang paliwanag, supla ka na. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-usapan natin ang mga may init na issue. Grabe ho. Ngayong araw na ito ay talaga namang inaabangan po itong magiging debate sa Senado mamaya patungkol po sa impeachment na wala naman na. Void na ika nga. Sabi nga ng Supreme Court, ito po ay void na. Wala nang kwenta. Ang hindi ko maintindihan, bakit pa pagdedebatihan? Hindi, totoo po. Alam mo mga kababayan, idedebate mo lang ang isang bagay kung ito po ay may saysay na, di ba? Wala na pong dapat pagdebatihan. Wala na po dapat pag-usapan dahil sabi ho ng Supreme Court, in the first place, wala pong impeachment. Dahil yung ginawa, yung pagpasa ng impeachment ng Kamara ay void, walang saysay. At ang aming desisyon ay with final and executory. Immediately. Yun pa nga ang nakalagay doon, immediately executory. Ibig sabihin, hindi lang executory, immediately pa. Agad-agad. Kasi yung the mere fact na executory, ngayon na yun Pero ito mas matindi, immediately pa. So mantakin mo, dalawa yung sinasabi dito. Immediately na executory pa. So agad-agad na po yun. So wala na dapat pagdebatihan. Tapos may nagsasabi pa doon sa Senado na antayin muna natin ang resulta ng motion. Alam nyo mga kababayan, kung kayo may utak, kahit saang dalin mong korte, kahit sinong abogado, nauunawaan yan. Ano yung nauunawaan niya? Na yung unanimous, yung 13, na naandoon upang magdesisyon, ay nagsasabing unconstitutional. Una yon, unconstitutional. Ibig sabihin, wala ka pag-asa. Sana man lang, kahit nga may isa, may dalawang nag-dissent, na nagsabi nga, hindi, ano yan, hindi pwede yan. Yan ay mali. Ni isa walang nagsabi. Anak ka ng wewe, hindi ka pa mahiya. Ni isa walang nagsabi nun. Tapos sasabihin mo, kailangan pa ng motion. Pangalawa, hindi pwedeng antayin. Bakit? Tandaan ninyo, delayed justice is not justice. Di ba? So ano ibig sabihin? Sabi ng Supreme Court, immediately executory. That is so clear. That is so clear. There is no doubt doon sa sinabi ng Supreme Court. Kasi sinulat pa uli, sumagot pa ang Supreme Court. Aside from doon sa unang pahayag ng Supreme Court na final and executory. Ngayon, kahapon lang, sabi, immediately executory. So doon pa lang, basag na ho yung argumento ng MR. Alam mo naman, MR means Martin Romualdez. Siya lang naman na may kagustuhan yan, di ba? Yang MR na yan, siya lang naman po ang may nais niyan. Ewan ko ba kung anong pautot nila dyan Siya lang ho ang may nais niyang MR na yan. Ang dyan, importante ho mga kababayan, it is very, very clear. Unanimous, immediately executory, so wala na hong pag-asa. At ang sinabi doon, void. Hindi niya sinabing, we think that VP Sara is not guilty. Walang ganun. Ibig sabihin, there is no point of trial because the impeachment went into a unconstitutional, sa layman's term, illegal. So, mga kababayan, kung sinabi ng illegal, kailangan pa po ba itong pagpilitang legal? Hindi. Sinabi ng Supreme Court na yan Unconstitutional. Illegal yan. Ginawa ninyo.
marami kayong mga hindi tinupad doon sa rules pagdating sa impeachment. Alam nyo mga kababayan, paulit-ulit na sinasabi ho ng ilan nating mga senador at ng mga kongresista na nagmamagaling, hindi namang mga abogado. Sinasabi nila that the soul reside sa Senate, or pagdating naman sa Congress, sasabihin nila only the Congress or the House has the authority in terms of impeachment article. At ang kanilang basis ay the Constitution. Para mga gago rin, no? Hindi. Their basis is the Constitution. Sandali. Sino ho ba dapat ang mag-interpret ng Constitution? Kayo po ba? Hindi. The Congress is parang masyadong ino-over nila yung kanilang authority in saying this is right. Tama ito. Bakit to? Only the Supreme Court is the one na merong authority pagdating sa interpretasyon. So kung sinasabi mo, congressman ka o ikaw yung House, sinasabi mong, sole authority kami pagdating sa impeachment article, pagpasa ng impeachment kami lang, according to the Constitution. Ladies and gentlemen, pagdating sa Constitution, only the Supreme Court has the final say and final interpretation of the Constitution. As a matter of fact, kahit anong paliwanag mo dyan, kahit anong understanding mo dyan, kung ang sabi ng Supreme Court, ito ang tamang paliwanag, supla ka na. Wala ka na. Di ba kaya nga yung example natin, perfect example natin dyan yung argument ng mga Jewish against the Lord Jesus Christ? Remember, Jesus is a Jew nung siya ho ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Siya po ay Jew. Supposedly, dapat niyang sundin ang Jewish law. Di ba? Yung Old Testament. Pero, may mga ginawa siyang quote-unquote labag sa Jewish law, yung Old Testament. Kaya nga nagalit sa kanya yung mga Pariseyo, nagalit sa kanya yung mga Saduseyo. Sabi sa kanya, "Hoy, bakit di mo sinusunod ang law of Moses? Ba't di mo sinusunod ang Old Testament?" Di ba? Alam mo, sagot ng Panginoong Hesus, "I am here to fulfill the law." Kasi nga po, bakit niya kayang sabihin yun? Because He made the law. Remember, kaya nga yung mga nagkiklaim that Jesus is not God, that is so impossible. You know why? Kasi nga, siya mismo nagsasabi, before anything of these things that happen, I am. Nandun na ako. In the creation of this world, naandun na ako. Who gave you the law? Ako yun. Kasama ako dun. God the Father, me, and the Holy Spirit. So therefore, I am the one who is interpreting the law of Moses. So hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na hindi ko sinusunod ang law of Moses. Kasi ako nga nagbigay niyan. So therefore, ako pwede mag-interpret niyan. Kung paano nyo susundin yan. Kaya nga, to the point, na ipinako sa krus si Kristo. Bakit? Kasi tila hindi niya sinusunod ang Jewish law. Ganun katindi yun. So what am I saying? Ganun din ang reason nitong mga congressman at ng mga abogado. Sinasabi nila, "Oy, ayon sa konstitusyon, kami lang ang may karapatan na duminig sa impeachment. Walang pwedeng makialam." Ano yon? Ayon sa konstitusyon. Ang linaw po sa konstitusyon. Pagdating sa interpretasyon ng konstitusyon, only the Supreme Court can interpret the Constitution. They are the final arbiter. Kaya yan yung ginagamit Final arbiter. Kami ang pwede lang magsabi na ito ang ibig sabihin nitong konstitusyon na to. Kaya it's foolishness for anyone, especially if you are a lawyer, na sasabihin mong, hindi, walang dyan, Supreme Court. Mali, yung hindi pwede. Hindi tama, wag natin sundin. Hindi pwede yun, mga kababayan. Kanya-kanya silang papel. Yung equal branches of government, equal authority, o not equal authority, equal power na sinasabi nila, branches of the government, executive, legislative, and judiciary, they have different function. The function of the legislative, House and the Senate, is to make laws. But they can make law that is unconstitutional, and only the Supreme Court can say
they have the power to review any law that has been made by the House and the Senate. So kung may gawing mambatas ang Senado at ang House, ang Supreme Court, i-review yan. Tama ba yan? Na ayon ba yan sa konstitusyon? Kasi remember, yung mga batas na ginagawa ng House at saka ng Senate, kailangan laging nakabase yan doon sa konstitusyon. The Constitution is the backbone of our country. Kailangan nakaayon yan. So sino ngayon na magsasabi nun? Na nakaayon ang ginagawa ng legislatura na batas? Supreme Court. That's why they're supreme. Ang linaw po nun. Kaya alam mo, tama yung sinabi ni Bato. Napakalinaw nun. Wala nang ano doon, wala nang pagtatalo doon. Tama siya doon. Ang highest sa Supreme Court, walang iba kundi ang Diyos na lang. Kasi tama yung logic na yun. Ano yung logic na yun? Wala, hindi mo pwedeng baliin. Hindi mo pwedeng, hindi ko susundin yan. Ulol ka ba? Sorry ha. Pero pag hindi mo susundin yan, you are like saying, hindi ko susundin ng batas. Whatever the decision of the Supreme Court, kaya nga may jurisprudence batas yan na dapat mong sundin. Pag hindi mo sinunod, you are violating the law. Ganun yun, mga kababayan. Pakinggan po natin ito para sa mga nag-aabang mamaya ng mangyayari. Ito. Ilalaan ng Senado ang sesyon nito bukas para talakayin ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Sa kabila yan ng motion for reconsideration na inihain sa SC ng Kamara. Narito ang agenda report ni Hannah T. Pinaghahandaan na ng mga senador ang debate bukas sa plenary tungkol sa impeachment ni VP Sara. Priority daw ito, ani Senate Majority Leader Joel Villanueva. Definitely, that would be the only agenda as we have talked about. And syempre, may kanya-kanya din kaming mga posisyon, may mga appeals. Ang kilalang Duterte ally na si Senator Bato de la Rosa, 2 beses binasa ang 97-page decision ng Supreme Court na nagdeklarang unconstitutional ang impeachment articles. Pwede na ako. Okay, hindi naman ako nagmamagaling-galingan, no? Kundi may mga punto lang rin tayo na ipapalabas. Kung depende sa mga puntos na ilalabas nila, that would be a debate. Handa muna raw siyang makinig sa anumang opinyon ng mga kapwa-senador bago umabot sa muling motion na wag lang ituloy ang paglilitis. Lalo na't nakapaghain na ng motion for reconsideration ang House of Representatives sa SC. Pero kung siya ang tatanungin, dapat respetuhin na lang ang ruling ng Korte Suprema. 4 na senador ang ngayon kine-question nito, kabilang sina Senators Risa Ontiveros at Bam Aquino. Anila, there should be no rush to decide on the impeachment. 4 versus 20? 4 against 20? Maging mainit pa yan? So tingin niyo? Ito. Hot debate naman ang inaasahan ni Senator Erwin Tulfo. Hindi na bago ang pagtingin ni Tulfo sa impeachment na maganda sana kung tuloy ang presentation of evidence. Gusto kong makita ng mga kababayan natin yung ebidensya. That's what I want. Gusto kong makita kung anong... Dito feeling ko minali lang siya dito Pinutol lang to Kasi sinasabi, alam ko, narinig ko itong interview niya nung ilang mga pagkakataon. Sabi niya, gusto niyang makita at madinig sana ang side ni VP Sara Duterte. Pero the Supreme Court is the final. Kaya tomorrow, feeling ko, later, feeling ko, ang sasagot niya mamaya, let's follow the Constitution. Tingnan mo alam mo, sabi ko sa inyo, matatakot ang mga senador na kumontra dyan. Kasi tandaan ninyo, that's pagka kumontra ka dyan at sinabi mong huwag sumunod sa Supreme Court, naku po, yari ka dyan. Hindi pwede yun. Una, crisis yun, constitutional crisis yun, or pwede ka pang patawan ng contempt doon kahit senador ka. Oo, totoo yan. Sa tingin ko they can. Hindi ko na lang alam kung susundin ng executive branch na i-contempt itong mga ito, pero pwede. At takot din yan in the future. What if hindi na sila senador, 'di ba? Darating ang panahon sa kasaysayan sasabihin, itong mga to hindi sumunod sa Supreme Court. Pwedeng ganun Kaya ako sa tingin ko talaga, this will be sabihin na natin, tama si dito tama si pangalan nito. Si Villanueva na sinasabi niyang 20/4. Siguro yung 4 na yon. Sa tingin ko yung 20/4 na yon, si Ontivero, si Kiko Matching tuloy. Kiko Pangilinan at saka to si Bam Aquino at si Soto. Ewan ko feeling ko lang. Meron dito. O sige, tatayo ba ito? May laban ba, di ba? Parang you going to a ring, di ba? May laban ba yan? Wala, or sa basketball, may panalo ba? Mukhang yamada na masyado. Para sa kapatid ni VP Sara na si Acting Davao City Mayor Baste Duterte, matagal nang dapat natapos ang VP Sara saga. Pero tila never say die ang moto ng Kamara.
Bahala kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Sinabihan na nga eh, di ba? Tapos ayaw pa rin. Ibig sabihin, natalo na kayo. Ayaw nilang tanggapin. Yun. Sa kabila naman ng pag-push ng Senado sa transparency at accountability na una nang sinabi ni Senator Win Gatchalian, pansamantalang ipinagbawal ng Senado ang pagpapasok ng media sa loob ng plenary hall bukas. Anila, that's to make room for guests or visitors. Pero agaran itong inaksyonan ni Ontiveros. Para sa madami nating mga kaibigan sa media, parang hindi sila pinapahintulutan sa session hall, taliwas po sa tradisyon at nakasanayan. Hindi, alam mo, ang gulo lang kasi. Kasi isipin mo ha, ito. Una-una, televised naman yan. I'm sabihin na, sorry, not televised, online. Ibig sabihin, live naman po yan online. Yang debate na yan, siguradong lalabas naman yan online. Bakit pa kailangan lahat ng media na andyan? Di ba? Online naman, napapanood mo naman. Ang problema kasi dyan, marami ang balita ko, napakaraming guests na pupunta mamaya. Sobrang dami daw na nagkakaubusan na kanya-kanya supporter ni VP Sara Duterte, mga teroristang komunista, mga naandyan daw at saka ng ilang mga dilawan pinklawan. Di ba? Kasi kanya-kanyang, remember, may kanya-kanyang guest list ang bawat senador. So paano mo ma-accommodate? Hindi mo naman pwedeng sabihin na i-accommodate lang natin yung guest ng mga Duterte. Hindi naman natin pwedeng sabihin na yung guest lang ng mga komunista ang i-accommodate natin. O baka naman guest lang ng mga pinklawan at dilawan na i-accommodate. Hindi pwede. Isipin mo, 24 sila. 24 magpapasa ng listahan yan. Pag nagpasa ng listahan lahat yan at gustong ma-witness, di ba? Hindi na kakasya sa loob. Maliit lang po kasi yan eh. Maliit lang po ang, hindi po yan katulad ng sa kamera. Mas malaki, di ba, yung kanilang plenary. Dito, maliit lang ho talaga ito. Sobrang liit lang at siguro less than 200 lang ang pwedeng pumasok dyan. I don't know kung tama yung bilang ko. Maybe 100 o 150, ganun. Ganun lang po ang pwedeng. Kung papapasukin mo media, wala nang guest. Yung media naman, pwede naman sila sa labas mag-interview ng mga senador para hindi maingay, hindi magulo. Kasi minsan, nag-i-interview habang may nangyayari. So para hindi magulo, doon kayo sa labas. Kung gusto nyo naman papanood, kasi may mga issue na kesyo daw walang transparency, mga gunggong. Yung walang transparency, naka-online yan. At saka yung mga guests, marami nga dyan, mga vlogger, sigurado magbibideo, hindi naman sila pagbabawalan. Ang punto lang dyan, para mapagbigyan ng lahat ng guests. May magtatampo dyan pag hindi mo napagbigyan. Paglilinaw ni Senate President Cheese Escudero, reporters can as they usually do. Sa tao susunod eh. Ikaw mag-point of order. Matatandaang nang mag-convene ang impeachment court nitong Hunyo, nahagip sa mga footage ng Bilyonaryo News Channel ang senaryo kung saan nagkatensyon sa pagitan ni Ontiveros at Amy Marcos. Yan At ang gusto nagmistulang tinuturuan ni Villanueva ang Yan. presidential sister. Yan kasi gusto Una nyo, na rin naging chismis. limited ang access ng media sa Wala rin kayong pinagkaiba dun sa mga tarantadong mga vlogger eh. Gusto nyo yung behind the scene chismis. Yan ang totoo. Gusto nila makakita ng mga naglalaro ng scatter, ng mga naglalaro ng sabong, sana naman wala. Yan ang gusto nila eh. Yung nag-aaway, makakuha ng video. Hindi, alam mo, may mga kanya-kanyang guest naman yan. Imposibleng wala magbibideo eh. Ladies and gentlemen, attack din mga kababayan ng... Hindi, totoo naman, attack din ng mga vlogger makakuha. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman